Iha, bakit mo binabalik iyan? Tanong ni Manang nang makarating na si Ella sa kusina. Ay, ang arte po kasi. Gusto daw ng malamig masyado, hindi naman po nilalagyan ng yelo ang smoothie. Saka po siguro, nabawasan na din ng lamig dahil naiwan dito kanina. Gagawan ko na lang po siya ng shake, sabi ni Ella. Kinuha naman ni Man ang iyong smoothie, saka ito sinalin sa ibang baso. Ganoon ba? Akin na lang ito, iha ha? Sayang naman kasi, sabi niya. Natuwa naman doon si Ella dahil kahit papano, hindi matatapon yung ginawa niya. Hindi naman din siya galit kay Timothy dahil nakita niya na nagustuhan mismo ni Timothy yung ginawa niya. Sige po Manang, pero gagawan ko po kayo mamaya sabi ni Ella. Bago hinanap ang blender, nahugasan na ito dahil noong iniwan niya, hindi pa niya nahugasan. Hinanda lang niya ang gagamitin niya katulad noong una. Strawberry shake pa rin ang ginawa niya. Nag-garnish na rin siya sa bunganga ng baso bago nilagyan ng straw. Manang, okay na po. Balik na po ako doon. Baka pag natunaw, pagawain na naman ako ng bago, sabi ni Ella. Tumango lang naman si Manang habang ina-enjoy ang smoothie. Naglakad siya palabas ng kusina habang naglalakad. Nakatingin siya doon sa babae sa hindi kalayuan. Mag-isa na lang ito at hindi na din niya makita si Timothy. Nang malapit na siya, tila ba'y napaigtad si Ella dahil sa malakas na tunog sa bulsa niya. Dahil sa paggalaw niya, naihagis ang hawak-hawak niya. Nanlalaki ang matang napatingin siya doon. Akma na sanang sasaluhin ng sakto itong naitapon sa hita ng babae. Napahawak sa kanyang bunganga habang ang babae ay napakasama ng tingin sa kanya. Tumakbong pabalik ng kusina si Ella upang kumuha ng tissue. Aligagana din siya habang nagtataka naman ng matanda dahil doon pero hindi na niya ito inabala pa. Nang makakuha ay bumalik siya sa pwesto ng babae ngunit nadatnan na niya na nandoon na pala si Timothy at napakasama ng tingin sa kanya. Kabisado na niya. Alam na niya ang susunod na maririnig sa ekspresyon pa lang na pinapakita niya. Ano to, Ella? Agad na napatakip sa tenga ang babae dahil doon. Sorry, sir. Tumunog po kasi yung cellphone ko, bigla akong nagulat. Sabi niya habang nakayuko. Sinungaling? Your phone ringtone is not too loud to be shocked. Sabihin mo, sinasadya mo lang yon, sabi ni Irene bago humarap kay Timothy na parang nagmamakaawa. Sorry, sabi na lang niya. Ayaw niyang ipaliwanag pa ang side niya dahil alam din naman niya ang kahahantungan at saka may part na sinabi ang babae na hindi niya maintindihan. Hindi niya makuha makipagsagutan. Paano ako sasagot? Ini-English ako. Tama ba yun? What? Sorry, are you dumb or what? Sigaw pa niya. Napahigpit na lang ang kamao ni Ella sa mga oras na iyon. Pwede po ba? Tigilan niyo ang pag-i-English? Hindi ko kayo maintindihan, ma'am. At saka, humingi na ako ng paumanhin. Hindi ko naman po sinasadya. Sabi niya, maging si Timothy, hindi makapagsalita sa nakikita niya. Hindi mo ako naiintindihan? Bobo ka ba? Napahigpit ang kapit ni Ella sa kanyang damit. Pinipigilan ng mata na huwag maluha. That's enough, Irene. Your word is already below the belt. If she intended it or not, I will be the one who reprimand her. Sabi ni Timothy agad namang napatingin sa kanya si Irene dahil sa pagkakataon na iyon, nagmumukha na pinagtatanggol ni Timothy ang katulong niya, habang si Ella naman walang maintindihan sa pinag-uusapan nila at patuloy lang na pinipigilan ng sarili na huwag patulan ng babae. Humarap si Timothy kay Ella bago ito nagsalita. Mag-uusap tayo mamaya, Ella. Hindi siya tumugon at iniwan na lang sila doon. Bumalik siya sa kusina kung nasaan busy si Manang magluto. Oh, iha, anong nangyari? Tanong ni Manang ngunit ngumiti lang naman si Ella. Ayaw niya magsalita. Sabihin mo na rinig na rinig dito yung hiyaw ng babaeng yun sabi niya. Napabuntong hininga si Ella dahil sa hindi na niya mapigilan sabihin na nangyari. Kasi Manang, hindi ko naman po sinadyang matapunan siya ng shake kanina. Tapos, ganun yung reaction niya.
May vibration po kasi yung cellphone ko kahit mahina yung ringtone. Mararamdaman ko pa rin po kaya nagulat po ako. Sabi niya, marahas na kinagat ang kung anong gulay na nasa preparing area. Nanlaki naman ang mata ni Manang habang si Ella naman ay napabuga sa kanyang bunganga at takbo sa lababo. Wow, ang anghang! Nagtatatalon siya habang ang matanda natawa na lang sa kalokohan ni Ella. Habang ang dalaga, biglang tumakbo palapit sa fridge bago nagsali ng gatas para mawala ang anghang na nasa bunganga pa rin niya. Sino ba nagsabi sa'yong kainin mo yang sili? Natatawang sabi ng matanda. Napanguso naman si Ella matapos siyang makainom. Hindi ko naman po napansin kasi kasalanan niya iyon. Pero bagay lang naman po iyon sa kanya. Natigil na lang siya sa pagsasalita nang mapansin ng lalaking pumasok sa loob ng kusina. Sinadya mo talaga? Hindi saga. Rinig na rinig ko. Manang, pumunta muna kayo doon. Kakausapin ko lang siya. Gusto man magsalita ni Manang upang pigilan siya, ngunit tinignan siya ni Ella na magiging maayos lang siya at sundin na lang si Timothy. Nang makaalis si Manang, napatingin naman si Ella sa lalaki. Ano? Sinadya mo yon? Whatever. Alam ko namang sinadya mo, galing pa sa bibig mo. Sabi niya na nanggagalaiti. He feels disappointed right now. Hindi lang naman yun ang sinabi ko pagdadahilan ni Ella habang nakayuko. Pwede ba Ella? Stop playing around. Sigaw niya. Hindi naman mapigilan ng babaeng sumama ang tingin. Hindi ako naglalaro, sir. Pwede ba? Hindi mo narinig lahat ng sinabi ko. Sana naman, bago ka humusga, siguraduhin mo muna na alam mo ang lahat. Matapos niyang masabi iyon, naglakad na siya paalis. Iniwan niya ang binata doon sa kusina na natigilan dahil sa sigaw pabalik sa kanya ng dalaga. Alam niyang mali ang ginawa niya, ngunit dahil sa sobrang paghihiyaw na natanggap niya ng araw na iyon, naibuhos na niya ang galit na nararamdaman niya. Naglakad siya papuntang maid quarter. Nadatnan si Manang doon na nakaupo sa kama niya. Hinila ni Ella ang drawer niya. Iha, anong ginagawa mo? Tanong niya nang makitang nag-iimpake na ito. Magre-resign na ako, Manang. Hindi ko na kaya yang ugali ng alaga nyo. Dumagdag pa yung may saltik na sekretary na girlfriend niya. Hindi ako desperado sa trabaho ko. Uuwi na lang po ako, sabi niya. Hindi naman nakapagsalita ang matanda dahil doon. Mga ilang minuto ang nakakalipas, tapos na ni Ella ang lahat. Sinuot niya ito sa likod niya. Thank you po, Manang, sa paggabay sa akin dito, sabi niya sa kaniyakap ang matanda. Sigurado ka na ba? Hindi ka na ba mapipigilan? Tanong niya, pero umiling naman si Ella na nakangiti. Nang makakalas na siya sa yakap, naglakad na sa pintuan si Ella. Pakisabi na lang po sa alaga nyo. Sana magbago na siya. Ayun lang. Masigla na natatawa niyang sabi at tuluyan ang nakalabas. Nang makarating siya sa bahay nila, hindi na din siya tinanong ni Leonor dahil halata sa anak na ayaw nitong makipag-usap. Umabot ang gabi, hindi siya lumabas ng kwarto kaya binigyan na lang siya ng space ng ina. Kinaumagahan, malakas na katukan ng galing sa pintuan. Ganun na din ang boses ng ina sa labas. Nakagising na si Ella, nagpupunas na din siya ng buhok niya dahil nasana ito maligo muna siya bago magtrabaho. Pagkatapos, maliligo ulit. Anak, gising ka na ba? May pagkain sa lamesa. Aalis na ako. May pinapalabas si Aling Meli sa kabilang barangay. Maiwan mo na kita dito, ha? Sabi ng ina. Agad naman hinawakan ni Ella ang doorknob bago ito hinila pabukas. Nakatayo pa rin si Leonor sa pintuan. Ingat po kayo, sabi niya bago hinalikan ng ina. Napakunot naman si Leonor. Ano yan? Bago yan sabi ng ina na parang nagbibiro pero sa loob-loob niya ay natutuwa dahil sa inasal ng anak. Nakita ko kasi sa mga TV, ayos ba ma? Napailing na natatawa ang ina bago siya hinila papuntang kusina nila. Ayan, main ka na, alis na ako.
sabi niya. Napatingin naman si Ella sa munting kusina nila. Nang may makita siyang maraming karton sa tabi ng refrigerator nila, mga 10 iyon. Ma, ano yung karton ng mga iyan? Hindi ba sabi ko, magbawas na tayo ng gamit? Maliit na nga ang bahay natin. Puro pa mga gamit na hindi naman na mapapakinabangan. Nakuha mo na naman iyan sa mga pinaglalabahan mo, ano? Pagalit ni Ella bago siya naglakad doon. Nang binuksan niya, laking gulat nang may makitang mga pagkain at mga bagong damit at kung ano-ano pa na mukhang mamahalin. Aba ma, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Napatingin naman sa ibang direksyon si Leonor. Ano kasi? Mahuhuli na ako, ikaw na ang bahala dito ha? Sabi niya at agad-agad na umalis. Napanganga naman si Ella dahil doon. Anong nangyari doon? Tanong niya. Napakamot pa siya ng ulo. Sa kanya tinantanan ang mga karton at naupo na lang upang kumain. May sinangag na kanin at ang ulam niya ay ampalaya na may itlog. Maagang kumain ito dahil huli na niyang nalasahan ang ganoong ulam bago pa siya namasukan kay Timothy dahil hindi sila nagluluto ng ganoong putahe. Nang matapos kumain, inayos na niya ang pinagkainan at hinugasan ito. Bago iyon, napagpasyahan na din niyang iligpit ang laman ng karton dahil halata naman sa mukha ng kanyang ina na sa kanila iyon. Matapos lahat ng gawain, napagpasyahan ni Ella na matulog dahil wala siya alam na gagawin. Tatapos na din siyang nakapaglinis. Maliit lang ang bahay kaya madali lang niyang natapos iyon, hindi katulad sa bahay ni Timothy na napakalaki. Nang gumising siya, hapon na doon niya na napagpasyahan na lumabas at pumunta sa tindahan upang bumili ng soft drinks. Nang makalabas, napasingkit ang mga mata dahil sa sinag ng araw. Pero nang hindi na siya nasisilawan, nakita niya ang kanyang barkada na nakaupo sa tambayan nila sa tapat ng kanilang bahay, kung nasaan may parang nakahigang mangga kung saan pwedeng maupo. Sa pwesto niya rinig niya ang tawanan ng mga ito at ang mga malalakas na boses nila. Iba ka talaga, Nathan. Binastad mo yung anak ni Aling Matet? Sabi ni Sab, ang babaeng kaibigan ni Ella. Siya ang pinakamalapit sa kanya. Sira ulo ka ba? Sa tingin mo, papatulan ko yon? Bali-balita ko nga, ang daming boyfriend nun. Ayaw kong magkasala at saka kay Ella lang ang puso ko. Nagtawanan silang lahat dahilan din upang mapailing si Ella at napagpasyahan na lang na lumapit. Narinig ko na naman pangalan ko sa iyo, Nathan, sabi nila. Lahat sila nagsitinginan sa kanya, nanlalaki ang kanilang mga mata na para bang nakakita sila ng bagay na hindi dapat makita. Ella! Sigaw ni Sab at Sheila. Nagtatatalon silang yumakap kay Ella. Nang matapos sila, pati ang mga lalaki, nakigaya. Dahilan para mapangiwi si Ella. Ella, OMG! Sigaw nila. Ginaya pa nila kung paano tumalon at tumili si Sheila at Sab. Mga baliw! Di na naman kayo nakainom ng mga gamot nyo, sabi niya. Lumapit na naman sa kanya si Nathan na ganun din ang ginawa. Ngunit bago pa siya makayakap, binigyan na siya agad ni Ella ng malakas na palo sa ulo. Napaka-brutal mo na naman, reklamo ni Nathan bago padabog na naupo sa mangga. Di mo ba, Ella? Tanong ni Sab. Umiling naman siya dahil doon. Hindi. Nag-resign na ako. Simpleng sabi niya bago naupo sa tabi ni Nathan. Oh, bakit naman? Tanong ni Mikey at Ram. Tumalim ang tingin ni Ella dahil doon. Naalala na naman niya ang nangyari ng nakaraang araw. Ay nako, iyong girlfriend ng amo ko, napaka-arte. Hindi ko na sadyang natapon sa kanya iyong shake na ginawa ko. Ayun, nagalit amo ko. Nagtinginan sila lahat. Napatingin naman si Ella nang sabay-sabay silang tumayo. Ang iba sa kanila, nagputol ng sanga, samantalang iba, nagpulot ng malaking bato bago sila nagtaguan. Hoy, saan kayo pupunta? Tanong niya at napatayo na din siya. Susugudin namin. Kung sino man iyang impakta na iyan. Lumapit naman siya sa mga ito. Tara! Sabi niya. Nauna pa siyang naglakad habang hindi naman gumalaw ang 5. Oh, anong hinihintay niyo? Tanong niya. Biglang nanahimik ang buong kapaligiran ng oras na iyon. Maya-maya lang ay pare-pareho silang nagtawanan bago binato ang mga hawak nila. Tama na nga.
Ang kalokohan. Ano nang balak mo ngayon? Tanong ni Sheila. Napaisip naman agad si Ella dahil doon. Binabalak kong mag-aral na lang. Total, may ipon na din naman ako. Kakausapin ko pa si Mama para doon. Pero alam ko naman matutuwa siya sa desisyon ko. Sabi niya. Nagtinginan silang lahat bago hinila ni Sheila at Sab si Ella. Good thing! Balak din namin mag-aral next sem. Sa ating lahat, si Nathan lang ang nag-aral. Nakakaingit naman kung siya lang nagtapos, di ba? Natuwa naman si Ella dahil doon. Lahat sila ng barkada. Si Jack lang ang nagpatuloy sa pag-aaral niya. Teka na nga, maupulit tayo, reklamo ni Ram. Doon naman sila ulit bumalik sa inuupuan nila kanina. Wait, Nathan, anong course mo? Tanong niya rito. Criminology. Napakunot naman si Ella dahil doon. Criminology, ano yun? Lahat sila nagtawanan maliban sa kanya na walang kaalam-alam. Criminology is about crime. Sabi ko kasing mag-aral ka, hindi ka nakinig sa akin. Pangaral niya. Malakas namang napalo ni Ella ang ulo ng binata. Itik ko may bibig mo ha. Kung ayaw mong bigwasan ko iyan. Sabi niya, nagsitawanan naman ang iba sa kanilang dalawa dahil nagsisimula na naman sila maglaitan at mag-asaran. Ang sweet mo naman. Pwedeng bawasan mo naman, Ella. Marami ng hantik dito sa puno ng mangga. Gusto mo pa bang dagdagan? Pamimiloso po niya pabalik. Tama na yan. So, mabalik tayo sa usapan. Anong kukunin mo, Ella? Tanong ni Mikey. Tumingin siya kay Sheila at Sab. Tinatanong ang gamit ang mga mata kung ano ang sa kanila. Mag-HRM kami, sabi nilang pareho. Napaisip naman doon si Ella. Kayong dalawa? Tanong nila kay Ram at Mikey. Engineering. Sabay nilang sagot. Mas lalong napapaisip si Ella dahil di talaga niya alam ang gusto niya. Wala bang kurso na pwedeng pumatay ng tao? Tanong niya. Tumango silang lahat. Maging kriminal ka na lang. Sabi nila, sabay tawa. Pwede din. Gusto ko mawala yung babaeng yun. Pero biro lang, hindi ko din alam. Sabi niya, napapaisip na kung sana noon pa niya naisipan mag-aral, alam na niya ang gusto niyang kunin. Hindi ba, Ella? Mahilig ka magluto? Bakit hindi na lang kulinary kunin mo? Tanong ni Sheila. Bigla namang napatango siya bago niyugyug ang kaibigan. Tama! Iyon nga! Sigaw niya. Lahat naman sila ay nagsitayuan. Tara, gala tayo sa bundok. Habang hindi na mainit, yaya nilang lahat. Agad naman silang nagsitakbuhan kung nasa ng motor nila Ram, Mikey at Nathan. Clear the sky at the time of a dawn, refreshing the mood of the road. Wintry breeze touching skin of a person who's driving on a car currently going home from business trip.